nilipat na natin 'to kasi usually nata-touch siya sa we usually 'yan. So, we usually touch the pips and points sa ating sa ating module 1. So, I will just present it as like this. So, ngayon pong umaga, what we are expected to learn is yung ating concept of margin and leverage, profit and loss, bid and ask, when to buy, when to sell. That is all under our module 2. So as a start, ngayong umaga po, pag-aaralan natin ang concept of margin and leverage. Ano po ba ang margin? Ano po ba ang leverage? Kung atin pong ipapakita, kung ating ide-define ang leverage po is if you are going to describe what leverage is, it allows you to do greater work, or it allows you to carry heavier load with less effort. So hindi po ito Tai Chi. Ito po ay leverage kasi ang Tai Chi it also does the same but for Western concept, of course, ang yung description na yan fits the term leverage. Kasi po ang leverage po, if you just to show you an illustration, ganito po ang itsura ng leverage. When you say leverage, ang itsura po niyan ay ganito. Pagka tayo po ay nagbubuhat ng iyan po, yan ang itsura ng leverage. Ito po. If you want, there is a, saan ba'y mas maliwanag? Ito. Ito na lang. So yan po, kung papansin ninyo, dahil sa lever na ito, tapos ito yung fulcrum niya, you are able to carry this big boulder using less effort because of the use of leverage. So ganyan din po ang ating pagte-trade sa forex trading. Ginagamitan natin ng leverage, kaya po we are able to trade much bigger contracts of currencies. Kasi isipin nyo na lang, sa USD peso po natin. Halimbawa, meron tayong puhunan na 1,000 dolyar. Ngayon, ininvest natin or trade natin sa foreign currency trading. So, bumili tayo at the rate of bumili tayo ng 1,000 dolyar kasi alam natin na magmamahal ang dolyar 28.50 ay 48.50. So sabi natin ay naku, next year aakyat na yan. Ngayon lang yan nagkakaganyan dahil magpapasko, kahit walang trabaho ang mga kamag-anak sa ibang bansa, nagpapadala pa rin dito kasi gusto masaya ang Pasko dito sa Pinas. So ang nangyayari, ang dolyar ngayon bumababa, pero ultimately it will still go up. When this pandemic is over, the dollar will still go up. That is what you think. That is your assumption. Kaya you bought 1,000 US dollars with your money na meron kang 48,500. Ang pera mo ay 48,500. Yan. So dahil may 48,500 ka, ang exchange rate ngayon ay 48.50. Ikaw ay nakabili ng 1,000 USD. So yun ang puhunan mo, yung 48,500, 1,000 USD ang nabili mo.
umakyat ang dollar ng 50 pesos. Yung 48,000 mo ngayon, yung hawak-hawak mong $1,000 ngayon, pwede mo nang ibenta ng halagang 50,000. Yan ay mangyayari after ng December. So malamang January of 2020 na mangyayari yan. Ano? Ngayon ay October. Sa pagpalagay ng November 2020. Yan. So anong ibig po sabihin nito? Ang kinita mo ay 1,500. Yan. So kung iisipin mo, baka isipin mo na, ay ang liit naman ng kinita ko, 1,500 lang. Ang tagal-tagal kong nagantay, November, December, January. 3 buwan, 1,500 lang, 500 lang kada buwan, isang sakay ko lang ng Grab, ubos na ang 500, di ba? Or isang kain mo lang sa labas, ubos ng 500. So parang wala sa'yo. Parang kung tutuusin mo, parang it does not make any significance in your pocket. So that I am just exaggerating, ano po. Ito ay para i-emphasize lang yung illustration natin. Kasi if you want to blow up yung proportion ng ano mo dito, ng iyong possible profit, kasi kung ganito, hanggang ganito lang ang kikitain mo, mag-aantay ka ng 3 buwan bago mo kitain ito, di po ba? But with the concept of leverage, tayo po, napapalaki po yung ano natin. So kung ang investment natin ay 1,000, pwede po niyang gawin because of the concept of leverage, pwede tayong mag-trade na ang turing sa trade natin ay halimbawa 500,000 US dollars without necessarily asking you to put up or to put up outright 500,000 USD. Ang hinihingi lang sa iyo ay meron kang investment na 1,000 USD, and with this 1,000 USD, you can trade a maximum contract of 500,000 USD because of leverage. Yan, pwede mong palakihin yung 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 trade na tinetrade, yung contract na tinetrade mo sa market, pwede mong palakihin without using additional money because of the concept of leverage. Kasi nga naman kung ang tinetrade mo ay 500,000, pag gumalaw ang pera mo from 48 pesos to 500,000, ay from 48 pesos halimbawa, no, magkano sa kung ang 500,000 ay magkano sa peso yan? Yan kasi ang kakailanganin mong puhunan kung halimbawang hihingin sa iyo yan. So let's try to, for the purposes of discussion, let's try to compute. Times exchange rate nito, ang kailangan mong pera dito ay ayan, di na kinaya. Yan. So ito po ang kailangan mong pera dito. Magkano po yan? Let's just try to use a separator for this para madaling basahin kasi ang hirap basahin pagka walang kama. Ano po? Yan. Ang 500,000 US dollar, 1, 2, ito ay 250 million. Ito ay 24 billion. Pag may 500,000 US dollar ka, ikaw ay may 24 billion 250 million pesos. So ibig bang sabihin maglalabas ka ng ganitong pera para lang makatrade ka ng ganito? 'Di ba hindi? Because of leverage, we are able to enjoy the contract of as if we are trading the contract, hindi as if, dahil totoong we are trading the contract of 500,000, but we are only exposing a capital of 1,000.
Ay, sorry po. Ayan, maraming salamat Sir Kenneth kasi baka nagkamali po ako 'no, ng pagko-compute. Tama 500,000, 500 ito po ang mali, sorry po. Kasi dapat 4850 siya, 0.50 hindi yan, 24,000,000 sorry, ang laki pala. Yes, 24,250,000. So kailangan po ba nating ilabas ang buong 24,000,000? Hindi po. Ang kailangan lang nating ilabas because of leverage is $1,000. Yan po. But if the bank is going to treat us or if the broker is going to treat our contract as 500,000 because of leverage, therefore kung ano man po ang difference ng ating buying, halimbawa ang ano natin, ang exchange rate natin from 48 naging 49 siya. 49 ba? Naging 50 siya nung January. So you just multiply 500,000 USD times 50. Yan po ang magiging pera po natin pag naibenta na natin yung dolyar natin. So, 'di ba, ang assumption is we used a contract of 500,000. So ngayon yung pera mo, ang difference po nito para lang po ano, para lang po makita natin 'no. Meron kang tubo na 750,000. So instead of having just a tubo of 1,500, because of leverage, we are able to magnify our potential profit to a bigger sum of 750,000 because we traded in the market with use of $500,000 contract. So yun po ang magic ng leverage. Pero siyempre, kaya po nila sinasabi na ang forex ay high yield, high risk business or investment kasi hindi ka naman pwedeng kumita ng ganito kung kikita ka ba ng ganito kung hindi rin ganyan kalaki ang risk mo. So ibig sabihin, what you can lose, siyempre hindi ka naman matatalo ng ganito kalaki. Kasi ang pwede lang matalo sa'yo technically is yung puhunan mo. Wala namang ibang pwedeng talunin sa'yo kung di yung i-expose mo, di po ba? So kung ito yung pwede mong kitain, ang pwedeng matalo sa'yo in case na minalas ka sa market, yung buong puhunan mo. Madali ring ma-wipe out ang buong puhunan mo because of leverage. So yun po yung kanyang pros and con, ano po? That is the pros and con of high yield, high risk. But I am going to discuss later why there is a need for you to invest in a high yield, high risk investment. Bakit po natin kailangan yan? Ah, di magpaka-conservative na lang ako, magtitiis na lang ako sa low yield, low risk, at least walang risk. Kakain na lang ako mag-uulam na lang ako ng simple, oh. So yun yung you can think of it that way, no? So iba-iba po kasi ang tao. May mga tao na they as much as possible they want to take advantage of all the opportunities that come their way. So hindi ang mga sabi nga nila those who succeed are the people who are brave enough to face unknown risks. So to face risks in whatever they do. So kung hindi po kayo magre-risk, wala rin pong ano, kung hindi kayo magre-risk, you will not be able to succeed in anything, no? Parang kahit na anong ano lang 'yan. If you think of it as a normal business endeavor or traditional business endeavor, meron pa pong risk yan. Kasi sa business, wala pong guarantee. Meron bang nag-business sa'yo sa ano lang naman
kontrata lang, yung mga onerous contracts lang naman ng gobyerno ang may guarantee. Wala na pong iba. Ang business, basically, wala pong guarantee yan. So yung onerous contract ng gobyerno with with Maynilad, with whatever utility contract na mga pinalaganap po yan nung panahon ni Ramos, yan, na mas lalong pinalaganap nung panahon ni Gloria. Yung mga onerous contracts na yan are guarantees na pagka ikaw ay nalugi, babayaran ng gobyerno ang lugi mo. So yan lang po ang business na may guarantee. Ang ibang business, wala na pong guarantee. So mabalik tayo sa ating subject matter na margin and leverage. Kaya po dito ngayon, so maliwanag na po kung ano ang nagagawa ng leverage sa atin. To show you kung ano po ba to show you kung ano ang paano naman ginagamit ng ating broker ang ating margin and leverage. So halimbawa po kasi, 'di ba sabi natin, pagka ikaw ay nag-trade ng isang 100,000 contract, if you subscribe to a leverage of 1:1, it means that you will carry all the burden of providing the 100,000. But if you subscribe to 2:1 na leverage, you will you will shell out 50% of the contract size, because this is the contract size in what we call a standard contract. This is the contract size in what we call a mini contract or a mini lot. Tapos sa micro naman, ito ang tinatawag. Pwede kang mamili kasi in multiples of 1,000, 10,000, or 100,000. Yan, pwede kang mag-trade using your 100,000 contract, or pwede kang mag-trade in between these other contracts. But for the purposes of uniformity, we are using multiples of 1,000, 10,000, no? And up to 100,000. Kaya po, pagka tayo po ay nagte-trade, makikita po ninyo sa ating MT4, I will show it to you later, na yung trade lot size natin ay based on multiples of these contracts. Ngayon tayo ay babalik doon sa dating dinidiscuss natin. Kung 10:1 ka, you shell out the 10% of the contract size of, kung standard yung kinokontract mo, yung gusto mong i-trade ay I want to trade 100,000. Pero ang aking leverage na gagamitin is, halimbawa, gumamit ka ng 100:1. Ang ilalabas mo lang ay 1,000. Ito po. But if you are trading mini lot, ibig sabihin ang kontratang gagamitin mo ay 10,000 dolyar, ang ilalabas mo lang ay 100. Kung ang kontratang gagamitin mo ay 1,000, ang ilalabas mo lang ay 10 pesos. So napaka-flexible po ng trading natin. So at any point in time, kung gusto mo, kasi what you risk is what you get. What you want to get is also will be required as your risk. So, kasi po dito, kung gusto mo kung halimbawa ang pera mo ay 100 lang or 1,000 lang ang investment mo, tapos ang gusto mong i-trade ay ito, you will realize later on na napaka-risky niya. Risky siya because ang value, dyan po pumapasok yung value per pip natin or yung potential profit and loss mo kasi gusto mo ng mas malaking kita, therefore ang per pip mo na ma-magnify. Ibig sabihin, bawat galaw ng currency mo, currency pair mo, na ma-magnify din yung kanyang equivalence in profit or loss kasi yung contract na ginagamit mo mas lumaki na. Kaya in relative to your puhunan, lumalaki ang risk mo. So in order to mitigate your risk, you can use a smaller contract size. So halimbawa,
you may opt to use a mini lot which is $10,000. So pagka yan ang pinili mo at tapos ang ano mo, ang you subscribe to a leverage of 1:100, ito po ang ilalabas mong pera bawat trade mo. So sa 10,000 mo, you can draw up to a maximum contract of 100 times 10 is 100,000. Ay 10,000 times 10 is 100,000. So pagka nilabas mo po yan, pag minaximize mo ito, para ka na rin nag-trade nito, 100,000. But if you just trade one lot is either one mini lot, one lot is one standard contract, which is 100,000. But when you refer to mini lot, you are referring to 10,000. But when you refer to a micro lot, you are referring to 1,000 contract. So clear po tayo dyan. Karamihan po ng ginagamit ng mga nagte-trade sa atin ay 500:1. Ibig sabihin, it's 0.2% of the contract. Yan. So they use, ibig sabihin, tuwing nagte-trade ka ng 100,000 na contract, ang nilalabas mong pera is 200. Pag nagte-trade ka sa mini lot, ang nilalabas mo is 20. When you are trading in a micro lot, ang nilalabas mo ay $2. So yan po ang ibig sabihin ng leverage, no? Your leverage is a double-edged sword, ika nga. It may work for you or it may work against you. Na-i-explain ko na how it works for you. I will try to explain also how it may work against you. Ano po? So, meron kang 1,000. Yung 1,000 mo ngayon, kasi nagmamadali kang yumaman, trinade mo siya ng ang contract ay ito. Kasi I want to earn so much in one day. So ang contract size mo ay 100,000 USD with your 1,000. So ano po ang 'di ba ang margin requirement nito, or what will be required for you to put out there every time you trade? 100,000 1:500 is $200. So halimbawa nag-trade ka, kinaltasan ng broker ngayon yung balance mo. So kasi meron kang margin requirement. Ito yung sinasabi ng broker na ay magpakita ka ng goodwill money. So margin, you call this a margin requirement or simply margin, no? Yan, margin requirement mo itong 200. Sa makatwid, kung ang gusto mong i-trade ay 100,000, ang sasagutin ni broker mo ngayon ay 99,800. Yan po ang sagot ni broker. Kasi as a broker, yan po ang ginagawa nila, no? They take care of the trades that you put out in the market. They facilitate the trades that you put out in the market. So when you add this together, it becomes 100,000 kasi sinagot ni broker yung remaining balance, yung kakulangan. So you are able to trade using a $100,000 now with only 200 na ano. So ang galing-galing, di po ba? So ngayon, nag-trade ka ng isang currency pair. Ang galaw ng currency pair na yon, halimbawa na lang, wala pa naman tayo dun sa subject matter na profit and loss computation. Halimbawa na lang ang per pip value or ang per pip value ng iyong currency pair ay $10 regardless of whatever currency that is. Ibig sabihin, bawat galaw, na pag-aralan naman na natin ang 0.0001, di po ba? That is the minimum price fluctuation. The minimum price fluctuation of that currency pair is 0.0001. It cannot get any lower than that. The minimum
is 0.001 which translates to 10 US dollars. So, ibig sabihin, bawat pitik nito, parang taxi yan, bawat pitik ng metro ng taxi mo ay $10 ang katumbas. So, ibig sabihin, pag yan ay pumunta ng 0.002, from 0.001 to 0.002, meron ka ng, halimbawa, imbes na panalo, natalo ka. Pumunta ng 0.002, ikaw ay, dito ko na lang ilalagay. Ikaw ay natatalo na ngayon ng 0.001 to 0.002 is 10 USD. Kasi 1 pip lang ang difference, di ba? 1 pip lang ang difference nito. Halimbawa, umakyat yan ng 0.000, sabi mo ng 0.0010, 10 pips. Ikaw ngayon ay talo na, 10 pips pa lang yan na. Ikaw ngayon ay talo na ng 100 USD. Kung 10 pips pa lang po ang ginagalaw niya. Yan. So, kung yan ay umakyat ng 100.0010, ay mali, 0.01, 100 pips. Kung yan ay umakyat ng 100 pips, ang talo na sa iyo ay 1,000 piso, ay 1,000 dolyar. Magkano ang puhunan mo? 1,000. Yan. So, ang talo sa iyo dito, 100 pips pa lang, talo ka ng 1,000. So, kung ipapakita ko sa inyo ngayon ang ginagalaw ng isang currency pair natin on an average day ha, sa isang araw, ay so nakakita. Yan, so net day niya chart. Yan po ay gumagalaw ng mahigit na 100 pips in one day. So, ibig sabihin, sa isang araw, pwedeng maubos ang 1,000 mo. Kung ganyan din lang ang gusto mo palang gawin, magsugal, magkasino ka na lang, enjoy ka pa, di ba? So, tingnan natin sa isang araw. Ito po sa isang araw. Sa isang araw, di ba, daily kasi yan, papakita ko lang sa inyo yung ginalaw niya sa buong maghapon. Ang ginalaw po nito sa buong maghapon, tingnan niyo yung nakasulat sa ibaba, ATR 118 pips. So, ibig sabihin, sumobra sa kaya mong matalo dahil 100 pips lang ang kaya mong ipatalo. Pero dito, gumalaw siya ng 180 pips, 118 pips on the average araw-araw. So, habang umuusad ng araw, 118 pips yan. Ibig sabihin, kung ganyan ka kalaki mag-risk, araw-araw pwede ka matalo ng 1,000. Ano po? So yan risk side or yan ang disadvantageous side ng leverage. Kasi nga pwede kang matalo. Am I using the right screen? Sandali. Yan dito po, no. Pwede kang matalo dito ng pwede kang matalo ng 1,000 US dollars every day. So anong mangyayari pagka natalo na yung 1,000 mo? Ang gagawin ni broker, i-auto-liquidate niya yung position mo kasi hindi niya ipapatalo ang pera niya sa iyo. Kasi pag kumita ka naman, kung ano man ang kitain mo, let's say na kinita mo ito.
hindi talo ang labas ng laro mo. Hindi talo ang labas ng trade mo. Kinita mo imbes na matalo sa'yo. Hindi makikihati si broker mo sa kita mo. Yung kita mo sa'yo lang. Ang ano niyan is ang akin ay akin. So, iyo lahat ang panalo, iyo din lahat ang talo. So, ganun lang po kasimple ang patakaran po dito ng mga broker natin. When you win, they do not share in your winnings, but when you lose, you also have to bear all your losses. Yan, relative to the leverage that you are using or you have subscribed to. So yun po ang ating concept ng leverage and margin. So kung tayo po ay nagte-trade, maging practice po natin ang maging conservative, ano po? Kasi ang pagiging conservative, if you practice that, and then when you are trading, nang inaaral mo naman ang tinetrade mo, kasi sabi nga natin, di ba, nag-aaral tayo ng technical analysis dahil ang gusto nating mangyari sa pagtitrade natin, bago pa man lumiko ang market, halimbawa ito pataas siya, bago pa man lumiko ang market, kailan mo masasabing pababa na siya, 'di ba? Ikaw pwede mong sabihin, ay dito na bababa yan kasi ano na, nakikita ko na hindi na inaabot ito. Maaaring tama ka. Pero ang point dito, ang target ng technical analysis is dito pa lang masasabi mo ng pababa na ang market. Dito pa lang po. You can already say that the market is reversing at this point. So maaga pa lang, it will aid you in determining whether the market is still going up or it will now try to go down. Yun po ang pagkakaiba ng isang aral mag-trade at isang nanghuhula na mag-trade. Kasi ano po ang difference po nito? Kaya po natin pinag-aaralan ito so that we will be able to achieve what we call high probability trades. Ibig sabihin ng high probability trades, mas malamang ang panalo mo kaysa talo mo. Kung nag-trade ka ng 7 winning trades and you lose 3 trades, if you sum up all your trades and you traded conservatively, then malamang ang labas niyan, kita ka pa. So yun lang po. Kasi what you are trying to beat there is if you park your money elsewhere, it will just earn you 2% per annum. So yun po yung that is what we are trying to I will discuss it to you later kung ano po ang importance ng pagte-trade ano po. So for now, let us discuss first yung mga margin requirement natin pagka tayo ay nagte-trade naman. So yung margin requirement, what will be allowed, what will be required from us to expose. Halimbawa, if you subscribe to 1:500 or 500:1, should you wish to trade a 100,000 contract, ang ire-require po ng broker sa inyo, mag-expose ka ng 200. Pagka naman nag-trade ka ng mini lot, ang ire-require sa iyo, mag-expose ka ng 20. Pagka naman ikaw ay nag-trade ng micro lot, mag-expose ka ng $2. So, paano po ba nalalaman yan or paano po yan, paano po kino-compute? Ano po? So yung leverage mo, whatever you choose as your leverage, you just divide. Simple ano lang po 'yan. Simple divide lang. 1 divided by 500. Ano pong labas? 0.002. 'Di ba napag-aralan natin sa elementary na pagka gusto mong gawing percentage is you multiply it by 100. So yan po ay naging 0.2. Ang tawag dito ay percentage. Format, 'di ba percent na yan kasi minultiply mo na ng bakit 20%? Hindi 20% yan, 0.2 ay 1 equals 1 divided by 500. 1 divided by 500 is parang mali ito.
Iaano lang natin, let's just put it sa number ano. Tapos yung ano niya, yung kanyang 4 decimal places para makita natin yung buo. Equals 1 divided by 500, 0.002, 0.002 dapat po kasi ay tama kasi 2.2% lang dito. So pagka ginawa mo yan, halimbawa, nag-trade ka ng 100,000. So magkano ang ano mo, magkano ang ilalabas mong margin mo? 100,000. Gawin na lang natin, ilagay natin dito yung 100,000 mo. Tapos dito maglalagay tayo ng 10,000. Tapos dito sorry. Papalitan na lang natin 'to, ano po? I-format ko lang muna ng meron siyang comma, may separator siya. Yan. So clear na 100,000 yan. If you multiply that, halimbawa, ito yung leverage mo, di ba? Ang margin requirement mo ngayon is, ang pinili mong leverage is 1:500. Kaya 1 divided by 500 is 0.0020. So, imumultiply mo yan sa contract size ng gusto mong i-trade. And then, ang labas, 200. That is how you arrive at the margin requirement. Titingnan nyo po, halimbawa, 10,000 ang gusto mong i-trade. O, edi $20 ang margin requirement mo. Halimbawa, ang gusto mong i-trade ay 33,000 na contract. Ang margin requirement mo ay $66. Kung gusto mong mag-trade ng 300,000, ang margin requirement mo ay $600. So, ganun po kasimple lang yung ating formula. You just determine kung ano ang leverage mo, you divide the number, and then you multiply it by whatever contract you wish to trade, then you will come up with the necessary margin. Yan ay para malaman mo rin kung magkano dapat ang puhunan mo ayon sa tinetrade mo most of the time. Ano po? So yan ngayon nagtatapos ang ating discussion tungkol sa margin and leverage. Ayan po. So ngayon tayo ay pupunta naman sa profit and loss. 'Di ba nasabi natin na ang ating pagte-trade depende yan. Ang profit and loss natin ay depende sa laki ng tinetrade natin, 'di ba? If you are trading 100,000, of course, your profit will be bigger per pip. Yan, if you are trading 100,000, you will have a bigger profit per pip. But if you are trading lesser amount, you will also have corresponding smaller profit or loss per pip. So halimbawa po tayo ay kung tinitingnan natin, 'di ba sabi natin pagka other currencies, they have a minimum fluctuation of Euro USD. They have a minimum fluctuation of 0.0001. Mag-i-insert lang tayo ng column minimum fluctuation. So understood na yan na minimum fluctuation, ano? Yung minimum fluctuation po niyan is 0.001. Pagka naman nag-trade ka ng Japanese yen lang ang may 0.02. Ay 0.01, sorry. Na minimum price fluctuation. 2 decimal digits lang ang Japanese yen. Ang merong lahat ng ibang currencies 4 decimal place na po. So dito, when you are computing for how much is your profit per pip,
kung ang gagamitin mong contract size ay 100,000. Napakasimple lang po. Ang per pip value po niyan ay $10 lang kasi yan ay makukuha mo, yan ay nako-compute mo yan, ito no, I will just show you for the purposes of illustration. Ipapakita ko lang po yung value per pip. So yun ating pong ito yung computation. Yan, so ang formula po kasi niyan, pagka po tayo ay nagko-compute, exchange ay yung para sa ating profit and loss, what you need to do, kasi tingnan mo ang Japanese yen dito. Kasi ang Japanese yen is the 2 decimal places lang siya. So what you need to do is find out kung ano yung minimum fluctuation. The minimum fluctuation for Japanese yen is 0.01 kasi 2 decimal points lang siya. Tapos, ano yung current market price or yung current price? You divide it by the current market price and you multiply it by the contract size, or you multiply contract size by the minimum fluctuation and you divide it by the current price. So you will get the value per pip. Ano po? Tapos yung pagka 4 decimal place naman, ito rin yung formula niya. The minimum price fluctuation times the contract size divided by, ay wala nang divide because if you, kung papansin ninyo, if you apply the rules of cancellation in our elementary algebra, so kung nakikita mo to, nasa numerator ito because this is good as 100,000 over 1. This is good as 1.3800 over 1. So you cancel out everything that is in the numerator and also in the denominator. So yung 1.3 and 1.38, it cancels out. So you are left with 0.0001 times 100,000 is $10. Yun po. So pagka 4 decimal place, nagiging constant na po yan. Constant po saan? Pagka ang value per pip niyan ay $10 na. Pag nagte-trade ka ng 100,000. Pag nagte-trade ka ng 10,000, ang value per pip niyan is $1. Ibig sabihin, bawat galaw, ang katumbas na pitik ng metro ng currency pair mo, if they are quoted in 4 decimal places, is if you are trading 100,000, for every fluctuation, it's $10. For 10,000, it's every $1 for every fluctuation of that currency pair. The minimum fluctuation for 4 decimal places is 0.0001. So kung 1,000 po ang tinetrade mo, meron kang 10 cents. So 0.1 po yan. So yan po ang difference ng pagkakaiba-iba ng kanilang profit and loss na possibility. Ngayon naman, nag-trade ka ng Japanese yen. Yung Japanese yen mo, ang nagiging formula niyan ay yung minimum price fluctuation mo, which is this, times your contract size, which is that, divided by your spot price. Spot price or your current price. Malalaman mo kung magkano ngayon ang value per pip mo. Kaya ko po ino-illustrate ito kasi habang nagbabago yan, nagbabago din po ito. So lalagyan mo pa yan ng divided by
the current spot price. Yan po. So ngayon, pagka nag-trade ka ng Japanese yen, kung papansinin mo, mas mababa, ano? 9.48 lang siya compared to 4 decimal places, $10. Kasi as you go lower in the value of your yen against the US dollars, its value per pip will also increase. In other words, the spot price is inversely proportional to the value per pip of the USD JPY pair. So yun po. Halimbawa, kung naging 100 yung value niyan, nagiging $10 naman ang value ng iyong Japanese yen per pip. So, ibig sabihin, kung nag-depreciate yan at naging 150 ang exchange rate ng Japanese yen against the US dollars, ang value per pip nito ay babagsak ng $6.67 if you are trading 100,000 contract per pip. Pero ito po ay constant kasi walang dinidivide sa kanya. Multiply lang siya ng kanyang contract size and minimum price fluctuation. So clear po tayo dyan. Halimbawa, ito ay naging 104. So kung 104 ngayon, ang current price, tingnan natin no, for the purposes of illustration. Yan, ang Japanese yen mo ngayon ay ang halaga ng Japanese yen mo nagsara sa yan. So siya ay nagsara sa 104.56. Ano lang ako, curious lang ano po. Titingnan ko lang ho yung value ng gold. Kasi ang alam ko bagsak kagabi. Yan, so bagsak naman pala. So ang ano ngayon, ang value ng yen mo ngayon is 104 area, 104.50, 104, nakalimutan ko na yung tiningnan natin kanina. So ang per pip value ng yen mo ngayon is nasa 9.57. So yan po ang ating profit and loss. So kung meron po kayong katanungan, please do not hesitate to ask your question. Either you may chat it or you can simply unmute your microphone and ask me, Edwin, ano yung ganito hindi ko naintindihan? Or Edwin, can you discuss again yung concept ng ganito because I did not understand it. We are all learners here, so wag po kayong mahihiya. Lahat po tayo nag-uumpisa pa lang na matuto dito, walang nakakahiya kung nagtatanong. Mas mahirap po yung hindi kayo nagtanong, naglakas loob kayo mag-trade, nagte-trade na kayo, tapos saka kayo matatalo dahil hindi kayo nagtatanong. So yun po yung mas mahirap doon dahil masakit na sa bulsa, masakit pa sa loob, no? Yung pagka nahiya kayo magtanong. So ang next na concept na pag-aaralan natin ay okay po, sige po. Kailangan po nating mag-antay ng Module 4, sir, kasi palapit naman na tayo. So most likely next meeting we will be Module 3 pa lang pala, no? So we still have one more. Usually po, I'm able to, if we are given enough time, we will be able to discuss this in one session. The Module 3 and Module 4 po. Maraming salamat po, Sir Kenneth. So yung next po na subject matter natin is bid and ask. So ano po ang bid and ask or bid ampersand ask? Ano po ba itong bid and ask na ito? Kung inyong papansinin, kung inyong pupuntahan kung kayo ay nagbabasa ng dyaryo araw-araw kasi you are tracking the value of peso. Yan. You are tracking the value of peso. Halimbawa, kasi ang exchange rate ngayon ay 48.39. Kasi ang laki na pinapadala ng
ng either ng family member nyo sa inyo buwan-buwan dahil galing na OFW nga siya or he is working abroad or resident na ng ibang bansa. So, tumitingin-tingin ka sa nito araw-araw kaya aware na aware ka dyan. So, pagpunta mo ng bangko, yung 48.39 na reference rate, hindi po yan ang exchange rate ngayon. Ang exchange rate po niyan, pag pumunta ka kay BDO, halimbawa, sasabihin ni BDO sa'yo, BPI, magpapangalan lang tayo ng 3 bangkong malalaki, no? Metrobank, yan. Pag ang reference rate mo, pag ang reference rate mo ay 48.39, sasabihin ni bangko sa'yo, ni BDO, ay kami, for ang bid nila ay 48 pesos. Pag sila naman ang nagbenta ng dolyar sa'yo, bibilhin mo ang dolyar ng 49 pesos. Halimbawa, pumunta ka kay BPI, sasabihin niya, bibilhin ko ang dolyar mo ng 48 kasi hindi sila pare-pareho, 48.25. Pag ako ang nagbenta ng dolyar sa'yo, bibilhin mo ng 49.25. Ito naman si Metrobank. Pag ako ang bumili sa'yo, bibilin ko ng 47.50. Yan. Pero pag ako naman ang nagbenta ng dolyar sa iyo, ako benta sa iyo 48.50. Ayan. So yan po ngayon ang bid and ask. Ibig sabihin kung ano yung nakikita mo sa bid, yun ang buying price ng bangko. Pagka ikaw ay nagbenta, bibilhin yan ng bangko sa iyo ng 48, nagbenta ka ng dolyar, no? Bibilhin ng bangko sa iyo ng 48 pesos. Pag bumili ka naman ng dolyar sa kanila, ibebenta ni BDO sa iyo ng 49 pesos. So clear po ba tayo dyan? Ito po yung itsura ng bid and ask. Ay, ang tagal. Ayan. Medyo matagal po mag-respond yung natin kasi Sabado po ngayon. Yan, kung papansin niyo, no, merong bid, merong ask. Diyan po, pag ikaw ay nagbenta ng Euro USD, yung euro mo maibebenta mo ng 1.1644. Pag ikaw ay nagbumili, ikaw ay makakabili ng 1.1654. Pag ikaw ay nagbenta, 1644. Ngayon po, bakit po ba ganyan? Ikukwento ko sa inyo, no? Yan. Kasi po, ang broker natin, kung papansinin po ninyo, pagka ikaw ay nagbenta ng dolyar mo, they will get the lowest bid and the highest ask. Ang highest bid po dito ay 48.25. Ang lowest ask naman dito ay 48.50. Kasi pag nagbenta ka ng dolyar, bibilhin ng bangko yan sa kanilang bid price. Highest bid, 48.25. Yan, no?
Highest bid and the lowest ask. Tama po ba? So, ang concept, ang ginagawa ng broker mo, highest bid, lowest ask. Yan po ang ginagawa ni broker. Ngayon po, bakit po ba meron pong ganyan? Kasi your broker, halimbawa, ang pinag-uusapan na natin yung totoong trading natin na ito ha. Ito kanina, pinipicture ko lang na merong difference between the bid and ask relative to your reference rate. Yun lang po yung paentrada natin dito. But the real discussion here is now how the bid and ask is derived from your broker's point of view. So kung ang broker mo halimbawa, 'di ba ang broker mo he facilitates the trading for you. Where does he facilitate it? Where does he get his liquidity from? He might get it from the broker's market or from a liquidity provider provided by big banks. Liquidity provider in the form of a bank. So yan po yung yan yung mga presyong pinagkukuhanan niya. So assuming that your broker is facilitating your trade of dollar peso. Pagka ikaw at any one point, kasi computer na po ngayon, mabilis na po, no? So at any point, papasok ka, magte-trade ka, ang reference rate ngayon 48.39. But these banks, with respect to this reference rate, they are dealing prices in this manner or in this level. So pagka ikaw ay magbebenta ng dolyar, bibilhin nila sa 48 pesos ni Banco de Oro. Pag lumapit ka kay BPI, bibilhin niya ng 48.25. Pag lumapit ka kay Metrobank, bibilhin niya ng 47.50. Tanong ko ngayon, kung ikaw ang mamimili dito kung saan bibili at kung pipili ka ng pinakamagandang presyo dito sa tatlo, sino ang may pinakamagandang presyo? Di ba si BPI? Kasi siya ang pinakamataas magbigay ng palitan ng dolyar mo, di po ba? Kung may $1 ka, papalitan ni BDO ng 48 pesos, papalitan ni BPI ng 48.25, papalitan ni Metrobank ng 47.50, di kay BPI ka na lang kasi 48.25 ang palit. Ngayon naman, pagka ikaw ay bibili ng dolyar kasi mag-a-abroad ka, either pupunta ka ng Singapore or pupunta ka ng Thailand kasi meron silang rally ngayon doon. Gusto mo mag-attend ng demonstration sa Thailand, no? So, ang gagawin mo, bibili ka ng dolyar. Kanino ka bibili ng dolyar? Siyempre, doon ka sa pinakamura. Maliban na lang kung lumulustay ka talaga ng pera, dito ka bibili kay BPI. So, ang bibili ka ng pinakamura na pwede mong puntahan ay si Metrobank kasi siya ang nagbebenta ng pinakamurang dolyar sa kanila. Hindi dahil sa ang dolyar na binebenta niya ay gula-gulanit na dolyar or lumang dolyar, wala pong kinalaman yun doon. It is just because that it is also based, his pricing is like this because it is based on his liquidity also, or it is based on his assumption of the price movement. Kasi meron din silang nire-risk dyan based on their assumptions of the direction of the dollar peso. Kaya po nagkakaiba-iba ng presyo ang mga bangko. Yan. So ang ginagawa ng broker mo, ang role ni broker, he will maximize the price available for you that will be made available for you by getting the highest bid, which is this, and the lowest ask. Yun ngayon ang ipapakita ni broker mo dito. So pinili na niya yung presyo na pinakamaganda at pagdating ng kung ikaw ay magbebenta or ikaw ay bibili. Wala siyang pakialam kung magbebenta ka o bibili ka. Basta siya, pinaganda niya yung presyo para sa'yo. Si broker ba ay charity? Lahat na lang ng
lahat na lang ng pabor nasa iyo. Hindi po. Si broker is here for the money. Hindi po yan charitable institution. Kaya ibig sabihin, pagka ikaw ay bumili, ibibigay nga niya sa iyo ng 48.25. Ay pagka ikaw ay nagbenta ng dollar, makukuha mo ang presyo sa pinakamahal. Pero kung ibebenta naman niya yung dollar kaagad, kung ang tawag doon, i-flip niya kaagad yung dollar na binenta mo sa kanya, may mapagbebentahan siya ng mas mahal kesa sa 48.25 na pagkakabili niya sa iyo. Kasi pwede niyang ibenta ng 49.25. Yan po ang negosyo ni broker diyan. Pero siyempre para sa atin, pasalamat na tayo at ginawa niya yung he got the best price. Kasi kung tayo naman ay pupunta isa-isa dito, ang makukuha din naman natin ay ito. Pagka naman tayo ay bumili dito, pag namili tayo, ang makukuha din naman natin ay ito. So kung ano man po, pag yung ginagawa niya on the back office, that is also his way to survive. So ibig sabihin, yan ang paraan din ni broker, yung spread ng ating pagtatransact sa kanya, yun yung kinikita niya. So maliwanag po ang role ni broker po sa ating bid and ask. So I hope na maliwanag po ngayon naman ang next na topic po natin ay ang buy or sell. When to buy, when to sell. If you remember, yung ating discussion tungkol sa base and quote currency. Whatever you say about the currency pair or however you describe the currency pair, you are always referring to the base currency. So let's say for example, USD ang base currency mo at ang quote currency mo ay PHP. Yan. Yan ang first example natin. Ang next example natin, Euro. Euro ang base currency mo. Ang quote currency mo naman ay USD. Ang third example natin, USD ang base currency mo. Ang quote currency mo ay JPY, which is the same as this one, no? So yan, ito dinidescribe ko lang to kasi malapit sa puso natin to, mas madali nating maintindihan lahat. So ngayon, kung ang exchange rate ngayon, kung ang rate mo nung halimbawa kahapon, kung ang exchange rate mo kahapon ay 48.50. Ang exchange rate mo ngayon ay 50. Ano dapat ang ginawa mo? Dapat nag-buy ka. Kasi kung nag-buy ka, ano ang binay mo? USD o PHP? USD. You always buy or sell the base currency. No? So if you bought the USD relative to your peso, nag-appreciate ang peso, binili mo siya ng 48.50. Ang hawak mo ngayon ay $1, tama? So kung ang exchange rate ay 48.50, ikaw ay bumili ngayon ng dolyar gamit ang 48.50 na peso mo. Kasi bibili ka ng dolyar in terms of using your Philippine peso. So ang pera mo ngayon ay dollar. To be exact, it's $1. Ano po? So ngayon kung may $1 ka at ang exchange rate ngayon ay 50 pesos at ibebenta mo ang dolyar mo, ikaw ay nagkaroon ng profit loss. Ikaw ay nagkaroon ng profit ngayon na $1. Profit yan, di po ba?
So kung halimbawa naman dito ngayon, Euro USD. Ang Euro USD is 1.1750 halimbawa. Ang kanyang exchange rate kahapon. Ngayon, ngayong araw, umakyat siya ng 1.1775. So kung ikaw ay kung alam mo na aakyat pala siya, ikaw ay bibili, di po ba? So kung bibili ka, ang money at hand mo ngayon, ang binibili mo ay euro. So ang gamit mo ng pambili ng euro ay dolyar. You have 1.1775 ay 1.1750 US dollars. You bought 1 euro. So ang pera mo ngayon is 1 euro. Ngayon, ang exchange rate ay 1.1775. Euro ang hawak mo. Ibebenta mo yung euro mo. Kaya ang magiging profit mo ngayon ay, bakit 1 yan? Profit mo is 1.50. Bakit ayaw niya? Gawin na lang natin to na ano, no? Gawin na lang natin 4 decimal place. I-format ko lang. Yan. So, ang difference nito is 0.0025. Ikaw ngayon ay may profit na 0.0025. Tama po? Do you follow? Yan. If you don't follow, please just post a question sa chat room, or you may speak up anytime and tell me, excuse me, Edwin, I don't follow. Please repeat yung yung last na discussion, then I will gladly repeat it for you po. And then itong USD JPY natin, halimbawa 104 po siya. Alam na alam mo sa puso mo na bukas magiging 106 na siya. So ang gagawin mo, do you buy or do you sell? You buy when you think that that currency is going to appreciate. You buy appreciating currency and you sell depreciating currency. Mamaya na yung sell. Buy muna ang pagtuunan natin ng pansin. You buy appreciating currency. When you buy, what are you buying? The base currency. The base currency is expected to appreciate against the Japanese yen. Kaya ka nag-buy. Because when you are buying here in this pair, you are buying dollars using your Japanese yen. So you buy at 104 ngayon. Ang money at hand mo na ngayon, kasi you already bought the dollar, ang money at hand mo is 1 US dollar. Come ngayon, 106 na ang palitan. Umakyat ang palitan. Ibig sabihin, yung isang dolyar mo, nag-appreciate yung nasa kamay mo. What is important here, para hindi ka mawala, you try to think kung ano yung nasa kamay mo nung ibebenta mo na. So nung nagbenta ka, na ibenta mo ng 106, meron ka pang tubo na 2 yen. Ano po? Meron bang nag-ask ng question? Wala. So meron kang profit dito na 2 yen. So when you convert that to the current exchange rate, you will get that in dollar. When you convert this to the current exchange rate, you will get that in dollar also. When you convert this to the current exchange rate, you will get that in dollar. So yun lang po ang basic na ating yung concept ng ating buying, no? I hope wala pong question dyan. So tayo naman ngayon ay mapupunta sa selling. Ngayon ang tanong dyan, paano naman ako nakaka-sell? Wala pa naman akong binabay. Ano po ba ang ibig sabihin yan? Kasi ang selling po natin sa forex trading ay tinatawag na short selling. Ang short selling po ay
Selling through borrowing. Ano po ba ang ibig sabihin ng selling through borrowing? Halimbawa, may hawak-hawak kang alam mo na ang ginto bukas ay magiging, halimbawa, ang halaga ng hikaw mo ngayon, ang halaga ng hikaw, alam mo na ang halaga ng ginto bukas magiging piso na lang. Granting na, I'm just exaggerating things, granting na ang halaga ng ginto ngayong araw ay 1,000. Bukas, for some other reason, they will discover that the dolomite in Manila Bay will turn into gold. So ibig sabihin magkakaroon ng oversupply of gold. So babagsak ang presyo ng ginto, no? Alam mo 'yan pero ang ibang tao hindi niya alam. Paano mo pagkakaperahan yang ano na 'yan? Yang idea na 'yan? Ang gagawin mo, you go to somebody who has gold. 'Di ba? Manghihiram ka ng ginto sa kanya, sa kapitbahay mo o sa sino mang kakilala mo, kapatid mo. Pahiram muna ako ng ginto mo, ng gold bar mo. Bakit? Kailangan ko lang. Oh, so pinahiram ka niya ng isang gold bar. Yung gold bar ngayon, dinala mo sa market. Kasi wala pang kaalam-alam yung mga nagtitinda ng mga gumagawa ng ginto sa mga latero sa Bulacan, na babagsak ang presyo ng ginto. Sabi mo, o gusto mo bang bilhin itong gold bar ko? Binibenta ko sa ng 1,000 bawat ounce nung gold. So binenta mo ngayon ng 1,000. So meron kang naibenta mo yung ginto, meron kang pera ngayon na 1,000. Granting na yung 1 bar na yun is 1 ounce lang. So 1,000 ang hawak mo ngayon, di po ba? Kinaumagahan, pumutok ang balita na ang dolomite sa Manila Bay ay ginto pala. Naging ginto na. So ngayon, nagkaroon ng oversupply ang gold. Ano ang definition ano ang principle natin sa economics when there is too much supply relative to your demand, the price goes down. In other words, supply is inversely proportional when the supply is inversely proportional with the demand, the price also goes down. Halimbawa lang, sir. So, nung bumaba ng piso ang gold ngayon, ang ginawa mo, pumunta ka sa mga nagtitinda ng ginto. Sabi mo, pabili ako ng ginto. Binili mo yung ginto. Bibilin mo ba ng 1,000? Hindi. Di ba ang market price ngayon is piso. So, bibilhin mo siya ng piso. Balikan mo ngayon yung pinagkautangan mo. Sabi mo sa kanya, oh, eto na yung ginto mo, ibabalik ko na. Di ba 99.9% yung ginto na hiniram ko sa'yo. O ito 99%, 99.9% din yan. Kahit ipasuri mo pa, patakan mo ng kalamansi kung gusto mo, 99.9% pa rin yan. Ibig sabihin, meron pang naiwan sa'yo na 999 pesos. You still have money at hand na 999 pesos. Tama po ba? So kumita ka pa kasi nakabayad ka na sa kanya ng utang mong ginto, meron pang naiwan sa'yo na 999. Yan ngayon ang profit mo. Yan ang tinatawag na laway-laway lang ang puhunan sa short selling. Ngayon naman, pagka in-apply natin tong concept na to, paano ang nangyayari pagka nag-short sell tayo sa ating trading? Halimbawa, ang sino-short sell natin ay Euro USD. Pagka tayo po ay nag-short selling ng Euro USD, halimbawa ang presyo ngayon ay 1.1750. Bukas, ine-expect natin na ang presyo ay magiging 1.1700. Yan, so just to ano lang natin, format lang natin para po maging maliwanag sa lahat. So ngayon, ang presyo ay
nasa 1750, 1.1750. You expect that the euro is going to depreciate to 1.1700 against the US dollar. So what do? You sell. You sell a contract of, you either sell a contract of, let's say, you sell a contract of standard contract. Ang standard contract mo dito is 100,000. 100,000 units. So yan po, 100,000 units po siya, no? So pagka nag-sell ka, ano ang gagawin ni broker sa iyo? Magpapahiram siya ng 100,000 units, or kung yan ang gusto mong i-sell or gusto mong mag-sell ng mini contract which is 10,000, or gusto mong mag-sell ng micro contract which is 1,000. So mamimili ka lang kung ano yung gusto mong isi-sell na contract. After deciding on what contract to sell, your broker will lend you the corresponding amount. Yan, ito po. So in effect, ang ipapahiram niya sa iyo ay 100,000 kung 100,000 ang gusto mong i-sell, 10,000 kung 10,000 ang gusto mong i-sell, or 1,000. Ngayon, pagka sinel mo yan, yung contract na yan, 100,000 euros ang sinesell mo for USD. Ang euros na ito, ang katumbas nito sa current exchange rate is now, imumultiply lang natin yung 1.7 at this exchange rate, imumultiply lang natin ito yung contract na gagamitin mo at the current exchange rate. Ano po? So, times 100,000. So, ang actual na pinahiram sa iyo ang actual na pagkakabenta mo ng contract na pinahiram sa iyo na 100,000 units, dito 100,000 units pa lang. Pero nung sinel mo siya, I'm going to sell euro USD, sabi mo, di ba? So nag-sell ka ng euro, ang pumunta na pera sa iyo ay ang money at hand mo ngayon is equal to, ang money at hand mo is this one, no? Is 1.17 the exchange rate times the contract borrowed. Tama po? Yan ang money at hand mo. Kung yan ang money at hand mo ngayon, ito ba ay dollar o euro? Kasi pinalitan mo na ng exchange rate, di po ba? So ang tanong ko ngayon, ito ba ay dollar or euro? Ito po ay euro. Ito po ay, sorry. Ito po ay dollar. Kasi nga nagbenta ka ng euro sa dolyar. Ibig sabihin pinagbenta mo ang euro mo sa dolyar. So ang hawak-hawak mong pera ngayon at the exchange rate of 1.1750, ang binenta mong kontrata ay 100,000 units of euro into dollars. So ang perang hawak mo ngayon ay 117,500 US dollar. So nung bumagsak ang exchange rate ng 1.1700, bumili ka ngayon ng 100,000 na contract kasi kailangan mo magbayad kay broker ng 100,000 na contract. Kasi sisingilin ka na ni broker mo or gusto mo nang magbayad. If you are going to compute the current exchange rate, kasi bibili ka ng contract eh. So bibilin mo yan at the current exchange rate.
Magkano ang halaga, kabuuang halaga? 117,000. Ang difference niya, meron kang difference na 500,000, 500 US dollars. Ngayon ang tanong, ano ang nasa kamay mo? Pera o kontrata? Kahon. So 'di ba, kontrata ang nasa kamay mo dahil nakabili ka na ulit. So gagawin mo, ibabalik mo siya kay broker. O broker, eto na utang ko sa yung kontrata, o balik ko na. Naibalik mo na ang perang, ang kontratang inutang mo, may sukli ka pang 500 sa bulsa mo. Diyan ngayon ang kinita mo. So that is what you call short selling. Selling through borrowing, because you initially borrowed a contract from the broker kasi wala ka namang contract na hawak para makapagbenta ka ng kontrata sa market. Because what we deal here, ang ginagawa natin, ang tinetrade natin sa market dito ay CFDs. Ang ibig pong sabihin ng CFD is contracts for difference. Yan po ang ibig sabihin ng mga tinetrade natin sa market. We are just exposing the required money, but we are trading actually contracts for difference. Itong mga binabaro natin na contract for sa broker natin are contracts for difference. So I hope na clear na po sa inyo ngayon ang ng forex, clear na ang more or less where we are going at. So tapos na tayo sa buy and sell, tapos na tayo when do you buy, when do you sell? When the market is going down, you sell. When the base currency is going to depreciate relative to your quote currency, you sell. When the market will go up, you buy. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung numero niyan, kung aakyat ang palitan, bibili ka. Kung bababa ang palitan, magbebenta ka. In other words, if you look at the chart, pagka ang tingin mo sa chart na ito, halimbawa ang tinitingnan mo is gold against the US dollars, pag pababa ang tingin mo, magbebenta ka. Pag pataas ang tingin mo, bibili ka. Yun lang po. So pagkatapos nung napakahabang explanation ko sa inyo, yun lang po ang ibig pong sabihin nun. But yung pagkaka-explain ko sa inyo, mas naiintindihan nyo naman yung concept po ngayon. Kasi if you are going to look at it now, you will have parang mas lumiwanag ang tingin nyo kung ano nga ba ang forex. So I now open yung ating floor for questions that you might have, or anything that you want to throw out in the open. This is the time for us, no? Kung if you have questions, please feel free to ask. Hello, sir. Yes, sir. Hello, Sir, may sir. tatanong po sana ako sa tungkol sa leverage. Hello Opo. po, Rodel Ignacio po. Okay po. Sige po, Sir, Sir Rodel. tungkol lang po sa leverage. Opo. Nag-open po ako ng account sa isang broker din, 'di ba? May po doon kung tatanungin ka kung ilan yung leverage mo, ganun po, 'di ba po? Opo. Then pag nag-trade ka ho ba, automatic din po ba yun na nagbibigay sila ng leverage kung ilan yung amount ng trade mo? Kung ilan, automatic yung Kunwari po, nag-trade ka po. Opo. Kunwari 500:1, ganun po. Then nag-trade ka po ng amount na gusto mo. May leverage po ba yun? 500:1, ang 500:1 ang chinus mo na leverage. Opo, 2% po yun, sir, di ba? Opo. Yun, nag-trade po ako ng kunwari $10 po. Yung $10 po na yun, may leverage po ba yun, sir? Nag-trade ka ng $10.
Opo. Ang $10 po diyan ay kung titingnan natin, we'll just try to do. Halimbawa, gusto mong i-trade is $10. How much is $10 na contract? Ano po? Parang hindi po ata ina-allow ng system Hindi po natin. sa micro po sir, sa micro po kunwari. Ah, 'Di ba po sa micro is 1,000 po yung ano. So opo, kunwari opo. hindi mo naman po iti-trade ng buo yun sir, pwede naman pong gano'n sir, 'di ba? Yes, tama po. Kunwari hindi trade mo lang is $20 lang po do'n. Automatic ho ba yung sa 20 sir, may leverage po yun? O may pipindutin ka pa rin po sa platform para may leverage po siya? Hindi, yung leverage po, yan po ay pinipili nyo prior po na maaprubahan yung Account po. yung account ninyo. So Opo. let's say you chose 500:1. Opo. So ang gagawin po niyan, whatever you click, pagka nagte-trade ka na halimbawa, you click this is the contract size. If you choose 1, Opo. 100,000. If you choose 0.01, that is 1,000. If you choose Opo. 0.1, this is 10,000. So if you choose 0.01, granting na 1,000 lang ang gusto mong i-trade. Opo. Automatic na mag-a-apply dito ang leverage na pinili mo prior to opening your account. Ayun po yun. Opo. So Automatic lalabas po po siya. dito, lalabas po diyan na ang pinili mong leverage is 1:, ano po bang 500 po. 500. So ang lalabas Opo. po niyan na requirement sa account ninyo is $2. Opo. So every trade po pala meron po talagang leverage yun, sir? Opo, may dugtong na leverage depende po sa pinili ninyo nung prior na kayo ay mag-sign up dun sa account po. Then ano po sir, kunwari po naglagay ka ng leverage dun sa account mo na hindi na po napapalitan yun sir, no? Pwede pong palitan, Pwede yun rin po. po, yes sir, pwede pong palitan yun. You may through request, you may request yung broker mo that you would want to change yung leverage ng Okay po. ng nyo po. Kasi inaano lang naman po nila yon, pinapalitan lang sa back office. They ay tick and tick lang naman sa mga choices yun po sir. Okay po sir. Sige, thank you po sir. Okay, salamat po.